Usap-usapan po ngayon sa buong crypto community ang balita tungkol kay Pi Network. Ayon po sa opisyal na pahayag ng kanilang team, magiging open source na raw ang kanilang code simula next week. Bukod pa dyan, tuluyan na rin nilang isinara ang Central Coordinating Node. Para sa mga matagal nang sumusubaybay kay Pi, malaking balita ito. Pero teka, sapat na nga ba ito para matawag siyang decentralized? Ngayong taong 2025, napakaraming bagong development sa mundo ng crypto. Pero ang tanong ng lahat, ito na nga ba ang simula ng tunay na kalayaan para kay Pi Network? O isa lang ba itong PR move para patahimikin ang mga kritiko? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ang source po ng ating balita dito ay ang Currency Analytics. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng pagiging open source nitong si Pi Network. Yan, kapag ang isang software o platform ay open source, ibig sabihin ay bukas na sa publiko ang source code nito. Pwede nang makita, suriin at i-develop ng kahit sinong developer sa buong mundo. Mas nagiging transparent ang project at may mas maraming mata na tumitingin kung may problema ba or hindi ang system. Ngayon, si Pi Network ay nagpaplano ng i-release ang buong code niya next week. Ayon po sa team, ito raw ay bahagi ng kanilang layunin na maging full decentralized blockchain ecosystem. Ang transparency na ito ay malaking hakbang patungo sa tiwala ng community. Pero teka, sapat na nga ba ito? Ngayon ay ano po ang epekto ng pagsasara ng Central Coordinating Node? Bukod po sa pagiging open source, isinara na rin ng Pi Network ang kanilang Central Coordinating Node. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang node na ito ang nagsisilbing sentro ng lahat ng galaw sa Pi Network. Parang siya po ang boss. Kapag may isang entity na may ganitong kapangyarihan, hindi ito tunay na decentralized. Ngayong isinara na po nila ito, ipinakita rin nila ang bagong diagram ng kanilang network. Wala na ang central node. Ayon sa kanila, ito raw ay bahagi ng paglipat sa improved proof of stake or IPOS. Isang unique na paraan ng consensus na gamit nila para patunayan ang mga transaction. Pero kahit exciting ito, may mga agam-agam pa rin ang ilang eksperto. Bakit maraming kritiko pa rin ang bakit marami pa rin kritiko kahit may open source na at wala ng central node? Hindi porket open source na at wala na ang central node ay tapos na ang issue. Ayon po sa ilang blockchain analyst, marami pa ring bahagi ng project ang tila kontrolado pa rin ng Pi Core team. Una, may usapin tungkol sa referral-based mining system ni Pi. Parang pyramid scheme daw ito, kung saan ang kita ay nakadepende sa dami ng mai-invite mong mga users. Hindi raw ito sustainable at posibleng magdulot ng overhype ng walang solid utility. Pangalawa, kahit na wala na ang central node, may mga super nodes pa rin na siyang nagva-validate ng mga transaction. Ang problema, ang core team pa rin daw ang pumipili kung sino ang magiging super node. Ibig sabihin ay may centralized control pa rin sila. At ang pangatlo, ang pinakamainit na issue ay hawak pa rin ng Pi Core team ang halos 82.8 billion na Pi tokens. Ibig sabihin ay kaya pa rin nilang maapektuhan ang presyo at direksyon ng buong ecosystem. Dito sa mundo ng crypto, ito ay tinatawag na token centralization risk. Ngayon ay bukas na ba talaga si Pi Network sa publiko? Isa sa mga kinwestiyon ngayon ay ang access ng users sa mainnet. Oo, may mga Pi holders na, pero ang totoo ay hindi pa fully open ang mainnet para sa karamihan. Ibig sabihin ay hindi pa pwedeng ilipat ng ibang mga users ang kanilang Pi tokens. Yan. May mga users pa na sa madaling salita ay may mga users na ipit pa rin. May mga features tulad po ng Lightning na hindi pa accessible sa lahat at minsan ay kailangan pa ng VPN para magamit sa ibang mga regions.
Hindi ito naaayon po sa prinsipyo ng borderless and permissionless blockchain system. Kaya marami po ang nagtatanong kung talaga bang decentralized si Pi o sa papel lamang. Yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Consensus 2025 at kung ano ang aasahan natin dito. Ngayong buwan kasabay po ng Consensus 2025 conference sa Toronto, plano po ng Pi Network na i-announce pa ang iba pang mga developments. Isa sa pinaka-abangan ay ang keynote speech ni Dr. Nicholas Kokkalis, isa sa mga co-founder ni Pi. Posibleng sagutin po niya ang mga issue ng decentralization, open mainnet at kung kailan magiging functional ang Pi token sa totoong mundo. Mula May 14 hanggang May 16, inaasahan po ng community ang sunod-sunod na announcement mula sa Pi team. Kung totoo nga ang sinasabi nilang commitment sa transparency at saka decentralization, dito na po natin makikita ang pruweba. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin na interesado rito kay Pi Network ay malaking balita po ito. Marami sa atin ang matagal nang nagmimina ng Pi gamit lang ang ating cellphone. Matagal na po tayo naghintay ng updates kung kailan natin pwedeng gamitin or i-withdraw ang ating Pi tokens. Ang pagiging open source ay magandang balita. Mas magkakaroon po ng tiwala ang mga developers at investors. Pero wag po tayong basta-basta maniwala sa hype. Hanggat hindi pa rin bukas ang mainnet at hawak pa rin ng Pi-core team ang halos lahat ng control, hindi pa rin tayo makakasiguro sa future ni Pi. Kaya para sa atin dito sa Pinas, magandang maging updated po tayo pero mag-ingat. Wag muna tayong umasa na ito na ang next Bitcoin. Ang pag-invest or pagtangkilik kay Pi ay dapat may kasamang analysis at saka konting pagdududa para sa ating proteksyon. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang ginawa ni Pi Network ay isang hakbang sa tamang direksyon. Ang pagiging open source at pagsasara ng central node ay hindi po biro, pero hindi pa ito sapat para masabi nating tunay na siyang decentralized. Kailangan pa nating makita kung paano po nila gagawin ang mainnet launch, kung paano nila ibabahagi ang control sa mga community members at kung paano po nila itutugma ang salita sa gawa. At sa kabuuan ay tandaan natin, ang tunay na decentralization ay hindi lang tungkol sa technology, kundi tungkol po sa pamamahagi ng kapangyarihan. Kaya mga ka-crypto, maging mapanuri po tayo. Hindi porket may magandang marketing ay ibig sabihin okay na agad ang lahat. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.